Kamusta mga kasabong at ating mga future sabongero? Ako nga pala si Jessico Pineda, Jessico TV ang aking YouTube channel. Ngayong araw, samahan niyo ako sa pinaka-critical na yugto sa pagpapalaki ng ating mga manok panabong. Ang unang linggo ng mga sisiw, ito ang pundasyon para sa kanilang kalusugan at paglaki. Kaya napakahalaga nito mga kasabong, mga kapanabong. Marami ang nagkakamali dito. Kaya naman tutukan natin. Tutukan nyo ako. Panoorin nyo ako. Ibabahagi ko sa inyo ang mga essential na kailangan nilang malaman, na kailangan nyo na malaman para maging matagumpay ang unang linggo na inyong mga sisiw. Number 1 tips, ang tamang brooder. Ang tamang brooder ang kanilang unang bahay. Yan ang unang bahay ng ating mga sisiw, yung brooder. Una sa lahat, kailangan natin ng tamang brooder. Ito ang nagsisilbing parang inang sisiw para sa kanila. Sa unang linggo, ang pinaka-importante ay init. Init, siguraduhin may sapat na heat lamp o heat bulb. Ang target na temperatura sa unang araw ay mga 90 to 95 degrees Fahrenheit o mga 32 to 35 degrees Celsius. Habang lumilipas ang mga araw, maaari mo nang unti-unting babaan ang temperatura ng mga 2 hanggang 3 degree Fahrenheit kada linggo. Ventilasyon. Mahalaga rin ang tamang ventilasyon para hindi maging masyadong mainit at para hindi rin maipon ang ammonia mula sa kanilang dumi. Siguraduhin may malinis na hangin na pumapasok sa kulungan ng ating mga sisiw. Pero wag naman sanang direkta na tatamaan ang ating mga sisiw, yung mga pumapasok na hangin o ventilasyon. Pagtatabing, ito yung pagtatabing, yung paglalagay ng cover sa kulungan ng ating mga sisiw. Kailangan din ng tabing, lalo na kung masyadong maliwanag ang paligid, para maramdaman nilang ligtas sila. Pwedeng gamitin ng karton o wire mesh. Bedding, gumamit ng malinis at absorbent na bedding. Pwedeng recycled paper, wood shavings, malalaki para hindi makain ng sisiw. O kahit tela, pwede na yung tela. Palitan nito ng madalas para maiwasan ang sakit ng ating mga alagang sisiw. Paano mo malalaman kung okay ang init? Tingnan mo ang galaw ng mga sisiw. Kung sila ay nagsisiksikan sa ilalim ng ilaw, kulang sa init. Kung nakakalat sila at malayo sa ilaw, baka masyadong mainit. Kung pantay-pantay silang nakakalat sa ilalim ng ilaw, tama ang temperatura. Number 2 tips, pagpapakain at pag-inom sa ating mga alagang sisiw. Ito yung susi sa pagpapalaki ng ating mga alagang sisiw, yung tamang pagpapakain at pagpapainom. Ang pagkain at inumin, ito ang pinaka-crucial para sa ating mga sisiw. Kailangan tamang pakain at malinis na inumin. Starter feeds, gumamit ng mataas na kalidad na starter feeds
na may tamang protina na mga 20 to 24% na protina. Dapat ito ay maliliit na butil o crumbles para madaling kainin ng sisiw. Ilagay sa mga flat feeders para madali nilang makita. Tamang dami ng pagkain. Siguraduhin laging may available na pagkain ang mga sisiw. Lalo na sa unang ilang araw. Maaari mo rin silang pakainin ng maliliit na piraso ng sibuyas o bawang na makakatulong para sa pampalakas ng kanilang mga resistensya. Sibuyas o bawang hindi po ito, optional po ito. Nasa sa inyo po yan kung papakainin nyo, sasamahan nyo ng sibuyas o bawang. Pero kung gagawin nyo po ito, lalagyan nyo ng sibuyas o bawang, konting-konti lang po konting-konti lang. Malinis na tubig, ang pinaka-importante ay malinis at sariwang tubig. Gumamit ng baby chick waterer para hindi sila mabasa at para hindi madumihan ang tubig. Palitan, ito napaka-importante nito na kailangan palitan natin ng tubig ng 2 hanggang 3 beses sa isang araw. Siguraduhin ang tubig ay may tamang temperatura, hindi sobrang lamig, hindi sobrang init, maligamgam lang, yung tama-tama lang. Number 3 tips, pag-iwas sa sakit at pagmamonitor. Ito, yung observation. Napaka-importante nito yung observation o pagmamonitor sa ating mga alagang sisiw. Sa unang linggo, ang mga sisiw ay napaka-vulnerable sa sakit. Yung unang linggo ng ating mga sisiw, madali silang kapitan ng sakit. Vulnerable sila sa sakit. Kaya kailangan mag-ingat tayo. Kailangan nating obserbahan, kailangan natin i-monitor araw-araw. Araw-araw, i-monitor natin sila. Tingnan natin bawat sisiw. Baka meron silang sipon. Baka may pagtatae. Malakas ba ang kanilang pagkilos? Ang mga sisiw na mukhang matamlay, mahina, o may kakaibang dumi, ay dapat ihiwalay agad. Yun. Pag meron kayo nakita sisiw na sa tingin nyo parang matamlay, mahina, at hindi kumakain, o may kakaibang dumi, dapat ihiwalay nyo na yan. Ihiwalay nyo, i-quarantine nyo, para maiwasan natin yung hawaan. Kalinisan, ito, napaka-importante nito. Ulitin ko kalinisan ang susi. Linisin ang brooder, palitan ang beddings, at siguraduhin malinis ang kagamitan. Vitamina at gamot. Pwede kayong magbigay ng electrolytes sa kanilang tubig sa unang 2 araw para mabawi nila ang stress mula sa paglalakbay o pagkakapisa galing sa itlog. Kung may makita kang sisiw na mukhang may sakit, pwede kayong kumonsulta sa mga kaibigan yung veterinarian o sa mga biyasang sabungero, yung mga sanay na. Yung mga sanay na pagdating dito sa pag-aalaga ng sisiw, unang tingin pa lang nila, alam nila yan. Yan yung mga biyasang sabungero. May mga pwedeng ibigay na gamot para sa sipon, sa halak, o diarrhea. Pero mahalaga ang tamang diagnosis. Tandaan nyo mga kapanabong, ang malusog na sisiw ay masigla.
malinis ang balahibo, at maliwanag ang mga mata. Yan ang mga basic para sa matagumpay na pag-aalaga ng sisiw. Sa unang linggo, ito ay isang investment ng oras at pagod. Maglalaan ka rito ng oras, ng pagod, ng pera. Pero kapag nakita mong lumalaki silang malusog at malakas, sulit na sulit. Kung may mga katanungan kayo, mga kapanabong, kung gusto nyong ibahagi ang inyong mga karanasan, mag-comment lang kayo. Nandito tayo lahat para magtulungan at matuto. Kung nagustuhan nyo ang video na ito at nakatulong sa inyo, sa tingin nyo ay nakatulong sa inyo, baka pwede naman po pa-like, pa-subscribe na rin po sa aking YouTube channel. Sana ay lagi nyo akong panoorin sa aking YouTube channel. Ito po ang Jessico Pineda, Jessico TV. Lagi kanyo akong subaybayan para updated kayo. Kailangan updated kayo sa mga susunod nating video tungkol sa pagpapalaki ng manok panabong. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa susunod po.